Hello guys, welcome back. Meron ako uling isi-share sa inyo isang LED TV na 32 inches. Ang brand po nito ay Toshiba. Ang problema po nito ay may power, and then pag pinower on ninyo, nag-green light. Tandaan nyo po pag saksak ninyo naka-red, tapos pag power on naka-green. So ibig sabihin po, may sound, wala lang display. Upon checking, inisa-isa ko yung voltage out. Yung 12 volts nandoon, yung 20 volts present, yung 3 volts present. So nag-decide po ako i-check yung backlight. Kaya po ako nag-volt checking kasi yung backlight po nito nasa ilalim pa po nung LCD. So nung pagtingin ko po ng loob, so ito na po yung LED strips na tinatawag. Nakita ko po nakalalaglag na po yung mga bulbs. Ito po yung itsura, yung reflector po niya. Ito po yun. So lahat po ito nalaglag na. So tapos nung nag-supply po ako ng kuryente, gamit ko po yung backlight tester. Sa mga gusto po mag-DIY, paliwanag ko na lang po. Yung mga wala pa po masyadong knowledge sa pagre-repair ng TV, kagaya ko, nagsimula po ako dito sa backlight tester. Kailangan po natin magkaroon nito. Para kung maka-encounter po kayo ng ganitong problema ng mga TV ninyo na pag on ninyo may sound pero walang display, kayang-kaya nyo pong kumpunihin o ayusin yung appliances ninyo. Ang importante lang po meron kayong backlight tester. So, papakita ko po sa inyo kung paano paggamit. Yung gagawin nyo lang, ipa-plug nyo lang itong backlight tester. Tapos, tanggalin nyo po yung cover po nito. Importante po hindi magdidikit yung dalawa kasi may voltahe pong lumalabas dito. At importante lang din po na habang ginagamit nyo ito, hindi nyo mahawakan yung dalawa kasi may posibilidad po na ma-shock kayo o makuryente kayo kasi mataas po ang voltahe nilalabas dito. So ito po, no, ito po yung backlight tester. I-on lang ninyo. Importante wag pong magdidikit yung magkabilaan dulo. Pag on ninyo, so nakaset na po yan. Ang gagawin na lang po ninyo, kung sakaling kayo po ang gagawa, ito po yung positive and ito po yung negative. Kung nakakabit pa po yung backlight po dito, ang gagawin nyo lang, itatap nyo po yung positive sa plus sign. Dito po sa plus sign. Tapos kuha po ako ng sample na ilaw na hindi pa nakakabit kasi nakakabit na po ito. So sa pagtetest po, plus minus lang po ito, no? Yung red sa positive line, yung black sa negative line. Tapos ayan po, meron po itong sign din sa ilaw. Ayan po, may plus and minus din po yan. Itatapat nyo lang po yan doon. Ayan po. Ganun lang po pag-test ng backlight. Ngayon kung nandito pa po sa likod o nasa frame pa po yung strips na sira, ang gawin nyo lang po, gagaya ng sample na ginawa ko kanina, itusok nyo lang po yung positive at saka negative dun po dito sa may terminal. So pag umilaw po lahat, i-check nyo rin po yung iba. Ngayon, kung meron pong punde na isang ilaw po dito sa tatlong set, obligado po tayo, hanggat maaari, palitan na po natin lahat ng ilaw. Kasi po, kung isa lang po ang papalitan ninyo, may posibilidad po
na mapundi rin po yung luma. So para hindi po hassle sa inyo na hindi pa balik-balik ang sira ng backlight, palitan na po ninyo lahat. So ganun po. So ito po, napalitan, nakabit ko na po yung mga factory cut. Ito po yung tinatawag na factory cut na bulb. Ikinabit ko na po mismo dito sa strips para lalagyan ko na lang po mamaya ng connection bawat isa. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano po i-series itong mga ilaw nito sa panel. So ito po yung terminal, ito po yung socket na tatlo, isa, ito po yung pangalawa, at ito po yung pangatlo. Dahil tatlo po yung strips nito, kaya tatlo din po yung socket na nasusuplayan natin ng voltahe. So sa paglalagay naman po ng factory cut na LED light, ang gagawin lang po ninyo, ang ginawa ko po kasi dito, dahil hindi po flat yung surface nito. So mahirap po maglapag ng ilaw na wala pong strips kagaya nito, isang buo. Kasi yung frame po nito ay lubog-lubog. Ilalapit ko po yung camera para makita ninyo. Ayan po, mapapansin nyo po na ito may mga kanal-kanal. Ayan po. So kung ilalagay ko po yung ilaw dito direkta, wala po akong pagkakapitan kasi lulubog lang po yan dito sa pinakakanal. So ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung lumang ilaw nito. Ito po yung lumang ilaw. Kasi hindi naman po lahat natanggal, may dalawang natira. So ito po yung dati niyan, yung original, nalaglag po ng ganon. Kinuskus ko na lang po ito ng cutter para maging flat. Tapos po, dito nyo po ikakabit itong factory cut na bulb. So ang gagawin nyo lang, pag bumili po kayo nito, meron po itong double-sided tape sa likod. Babalatan nyo lang po ito, tapos itatapat nyo lang po dito sa dating pinaglagyan. Ise-center nyo lang po. Madali lang naman po mag-center nito. Ganyan o. So, isasample ko na rin sa inyo. Total, meron akong iniwan na isa para madali ko pong may paliwanag. Tapos, meron po yung polarity, gaya nitong positive at saka negative. Ang gawin nyo lang po, depende po sa paglalatag ninyo kung saan nyo ilalagay yung positive at saka negative. Pero hanggat maaari, kung nailagay nyo na po lahat ng bulb, lahat ng side dito, sa bandang baba, positive, para lahat ng side doon, puro negative, para hindi po kayo mahirapan sa paglalagay ng connection o ng wire. So, dahil flat na po ito, kasi tinanggal ko na po yung lumang bulb, ang gagawin nyo lang po, isisentro nyo lang po, kasi may bilog po ito, yung dating pinaglagyan, pinaka-mark. Itatapat nyo lang po doon, hanggat maaari. Itapat nyo lang, bago nyo idikit. Yan. So, ganyan. Dahil lahat po ito meron na. Ayan. Ngayon po, para hindi po kayo masyadong malito, meron po itong polarity din dito sa socket. Para hindi rin po kayo mahirapan sa paglalagay ng mga wires. Ang gawin ninyo, dapat po meron kayong tester na gamit. Kasi meron po itong polarity dito. Meron po yung positive and negative. Ayan po. I-trace nyo lang po yung positive na connection and negative connection. Tapos, putulin nyo po yung linya.
Hanggat maaari, pag naglagay po kayo ng tester dito sa negative part, wala pong tatawid na kuryente dito sa test point. Ayan po, meron po yung test point, itong dalawa. Ito po yung positive line. Ito naman po yung negative line. Ang gagawin nyo po, putulin po nyo yung connection papunta sa board ng positive at saka ng negative. Putulin nyo po yung supply na yan. Gaya po nito, meron na po yung guhit na ibig sabihin naputol ko na po. Bakit ko po pinutol? Kasi dito po tayo magtatap mamaya ng mga wires natin para mag-supply ng kuryente dito sa lahat ng bulb. Kung hindi nyo po puputulin tong dalawang to, pwede po itong magkaroon ng short papunti dito sa lumang linya kasi babaguhin na po natin yung linya. Para maiwasan po natin na magkaroon ng short, putulin na po natin itong dalawa para hindi na po makapag-supply ng kuryente dito sa buong board. So yun po. Tapos mamaya papakita ko sa inyo, ito po pala bago ko gagawin, makikita nyo po dito yung positive line sa terminal. So after po nung naputol nyo na itong line na to, ang gagawin nyo, itap nyo po dito yung wire na gagamitin ninyo. Tapos dahil positive po ang nakalagay dyan, i-connecta nyo po dito sa positive ng LED na bago. Ayan po, may nakalagay po dyan positive. Ayan po, paano ko ba paliliwanag? Ayan po, may positive po dyan. Ayan. Dyan nyo po i-connect yung positive line na galing dito sa socket, patawid po dito sa positive line nitong bagong factory cut. Ngayon po, sa pagsisiris naman po, pag nag-supply po kayo ng kuryente dito sa positive, dito naman po kayo maglalagay ng wire sa negative papuntang positive kasi series po. At saka ko na po ipapaliwanag sa inyo yung parallel. Dito po muna tayo sa series para hindi po kayo malito. So galing po dito sa socket na positive, itatawid nyo po yung wire dito sa positive ng bagong LED light. Tapos maglalagay po kayo ng wire dito sa negative ulit, papunta naman po dito sa positive. After nun, maglagay po kayo ng wire dito sa negative, i-connect nyo na naman po sa positive. Paulit-ulit lang po yun sa tatlong strips na meron tayo. So, umpisahan ko na po para makuhaan ko rin po mamaya ng video para makita ninyo kung ano po yung ibig kong sabihin. So, lalagay ko na po ito. Tandaan nyo po, ginamit ko po itong LED strip na to kasi itong paglalagyan ko ay hindi flat. Meron po siyang mga kanal. So, gagamitin na lang po natin itong 5 strips po na nito. So, sisimulan ko na po. Sa mga nakasubaybay po sa channel ko, maraming salamat po. Sana po may natututunan po kayo sa mga itinuturo ko. Yun lang naman po ang goal ko para sa mga viewers na magkaroon ng knowledge sa pagre-repair ng appliances. Kahit sa sariling gamit nyo na lang po. Malay po ninyo, sa kakakumpuni po ninyo, masanay po kayo. Pwede nyo rin pong pwedeng pagkakitaan. Yung mga light problem lang po ng appliances kagaya nito. Ito po, napaka-basic po nito para sa walang background ng electronics. Pwede nyo po itong pag-aralan. Kagaya ng mga appliances ninyo, total kayo naman po ang may-ari. Ingatan lang po ninyo na wala po kayong mapuputol o madadamage, lalong-lalo na sa panel. Papaliwanag ko rin po sa inyo mamaya kung paano po magbaklas ng panel na hindi po kayo nakaka-damage ng parts. So sa ngayon, ang gagawin ko po muna ay lalagyan ko po muna ito ng connection para po maikabit ko na po yung panel. So itetest ko po muna isa-isa yung ilaw kung good lahat para bago ko i-connect yung terminal papuntang motherboard o mainboard, sigurado po ako na umiilaw na lahat. So, supplyin lang po natin ng positive, negative. Ayan, umiilaw.
bago ko lagyan ng series line. Kasi mahirap po yung paulit-ulit. Kalimitan po pala sa 32 inches na TV, ang bulb lang po na ginagamit nito ay 3 volts. Madalas po yan. Pag kayo na po ang gumagawa nito, kung kayo po ang gagawa na sarili nyong gamit, dapat po talaga meron kayong tester. Kasi ang pagkakaalam ko po kasi na meron po dalawang klase nito. May 3 volts at saka may 6 volts. Kalimitan po sa 6 volts ginagamit po sa malalaking TV. So gaya nito, dahil 32 inches lang po ito, 33 volts lang po ang ginagamit. Tungkol naman sa bulb, kung saan nakakabili, meron po nito sa mga online shop. Meron akong pinsan, hindi dating pinsan. Meron akong pinsan na taga Cotabato o taga Tacurong. Ang problema ng TV niya ay ganito. May sound pero walang display. Blackout. Sabi ko sa kanya, hindi ko magagawa dahil wala nga akong gamit. Ultimo panghinang wala, tester wala. So, sabi ko sa kanya, gagawa ako ng video na pwede niyang sundan. Ang kailangan nyo lang po talaga dito, meron kayong guts. Kasi kung wala po yun, kung takot po kayong gumalaw ng isang gamit, hindi nyo po talaga magagawa. Huwag po kayong matakot na masira. Gaya po ng customer ko, nagpapagawa po ng MacBook. May display po yung MacBook, tapos ang problema, umiinit lang po yung board. At the same time, hindi po makakonect sa Wi-Fi. So, kinausap ko yung may-ari. Sabi ko nung umpisa, sir, medyo natatakot akong galawin kasi baka masira. Ang sabi lang po niya sa akin, bakit ako matatakot? Isira rin naman yung unit. Ang paliwanag ko lang, good po yung display, pero hindi nyo lang magamit kasi walang Wi-Fi. At the same time, nag-overheat. Sabi niya, okay lang yun. Total, sira na rin naman yan. Ang gusto lang niyang mangyari, baka sakaling mabuhay ko pa yung unit na magagamit nila full function. So, sa paglalagay naman po ng wire, ang lagi po nating ihahanda, meron po tayong dalawang klaseng kulay. Ito po yung black na wire na may stripe na red, at saka yung isang wire naman po ay red. Ito po speaker wire lang po ito. Kaya lang po ito nagkaroon ng red kasi nung pinaghiwalay ko itong dalawa, kumapit po yung red doon. So okay lang po yun, basta meron lang po kayong palatandaan na ito po yung red na positive, ito pong black ay negative. Ang ihahanda nyo lang po lagi sa paggagawa nito, meron po kayong soldering lead at saka soldering paste. Ito po yung soldering lead at yung soldering paste. Ito po yung soldering paste, tapos panghinang. Ito po, soldering iron. Tapos gunting po pala, gumamit na rin kayo ng gunting or cutter. Alin naman po dun sa dalawa. Kung anong pong available sa bahay ninyo, yun ang po gamitin ninyo. So itong gamit ko, long nose na maliit. Una nating gagawin guys, itatap ko muna yung wire na pula. Palatandaan na ito po yung positive. Magsisimula tayo dito sa malapit sa socket. Para tuloy-tuloy ang trabaho, magsukat na rin tayo magputol na tayo ng wire para tuloy-tuloy. So, susukat muna ako ng isang wire
para mamaya dugtong na lang po tayo ng dugtong, o dugtong na lang ako ng dugtong. Huwag masyadong mahaba, yung saktuhan lang. Ayan, ganito lang kahaba po para sa pagkabit dito ay saktong-sakto lang dito. Positive to negative. Bilangin nyo na rin din po kung ilan yung paglalagyan ninyo para yun na rin po yung dami ng puputulin ninyo. Gaya nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 21 pieces po yung puputulin natin. So gaya ng sabi ko kanina, positive to negative, kasi ang gagawin natin ay series connection. So dadagdagan ko muna yung tingga o yung LED para mamaya dugtong na lang ako ng dugtong. Ito po, i-focus ko. May mali po dito sa ginawa ko. Dahil ito po yung supply ng positive. Kita nyo po to, no? Ito po yung supply ng positive ko. Galing sa supply, papunta dito sa LED, positive. Itatawid nyo po yung wire, galing po yung positive dito. Ang magsusupply po ng kuryente dito sa pangalawang LED, dapat negative. So dahil mali po yung procedure na ginawa ko kanina, lahat ng nilagay ko po dito, ililipat ko. So mamaya, ifo-focus ko po ulit. Ito na guys, focus ko na, no? Ito. Lagyan natin ng... So, ito na, no? Nakabit ko na lahat. Actually, isang strips lang. Pero papakita ko muna sa inyo kung paano ko ginawa yung connection. So, dito sa dalawang terminal na to guys, meron tong positive na negative galing sa motherboard. Ito yung wire na galing sa motherboard. So ito yung unang socket. Dito natin to ikakabit mamaya. Tapos dito mapapansin nyo sa socket, meron yung positive and negative. Ayan po, may positive. So pinutol ko yung line ng negative. Ito po yun, yung line ng negative. Pinutol ko yan para hindi na magsusupply ng kuryente dito sa kabila. Ganon din po sa positive. Itong positive na to, pinutol ko rin po dito para hindi na rin po magsusupply ng kuryente dun sa dulo. So, galing po dito sa terminal, dito po ako nag-tap ng positive line, papunta po dito sa positive line ng LED, ng factory cut. Galing sa positive, doon naman po tayo magko-connect ng wire sa negative. Itatawid man po natin dito sa kabila sa positive. Tapos pagtawid naman po ng kabilang wire, sa negative din po tayo uli magtatap. Tapos sa positive naman po natin itutuloy. Ganon din po sa kabila, negative, positive, negative, tapos positive, negative uli, tapos positive,
negative, positive, negative, positive. Tapos dito sa dulo, naglagay na po ako ng mahabang wire pabalik po dun sa terminal. So yan, negative. Yan po yung negative line na black wire. Actually black yan sir. Yan, black yan. Tapos pabalik po dito sa socket ng negative line. Ito po yung negative line. Pag kayo na po ang gagawa, matitrace nyo po yan gamit ang tester. So dahil nakapag-tap na po tayo, papakita ko po sa inyo kung ano po resulta nito. So supplyan po natin ng kuryente. Balik ko lang po itong camera. Yan po. Susupplyan ko lang po ng voltahe dito sa may terminal o sa socket. So gamit ang backlight tester, ito po yung backlight tester, i-on ko na, i-on ko, yan. Tapos dito na tayo magtatap ng kuryente sa board kasi doon naman po yan connected. So yan guys, mapapansin ninyo, ililigay ko yung negative dito sa negative line, tapos yung positive dito sa positive line. Yan po yung series connection, lahat po umilaw. Yan po. So ganun din po ang gagawin natin sa dalawa pang natitira. So gagawin ko po muna, tapos papakita ko po sa inyo mamaya pagtapos ko nang naikabit lahat ng wire na ginawa ko. So, eto na guys, no. Gagaya lang din ang ginawa ko kanina. Series connection lang. So, tanggalin ko to. Ito yung bago eh. Ito yung dating connection na ano. So, same lang ng gawa lahat yan. Series connection. Doon sa first strip na tinuro ko kanina, sa second strip, ginaya ko lang yung first strip hanggang doon sa third strip. Ngayon, dahil pinutol naman natin yung linya dito, yung negative and positive, so hindi natutuloy yung kuryente, hindi nadadaloy doon sa buong board. So dead board na po ito. Ginawa lang natin, naglagay lang tayo ng factory cut na LED. So, ayan lang po, isusupply lang po natin itong, ikakabit lang natin itong connector na to kasi wala naman tayong binago sa supply. Wala tayong binago sa supply. Ang binago lang natin, yung susuplayan. Pinutol lang natin yung linya. So ganito, papakita ko sa inyo kung anong resulta. Naka-series connection po yan. So, importante lang umilaw lahat. So ito yung terminal na galing sa motherboard o sa mainboard. Ito. So supplyin ko lang ng kuryente gamit ang backlight tester. So, pakita ko sa inyo guys kung anong resulta ng tawas.
So ito guys, naglagay na ako. Mekos. Ayan na, kailangan iilaw lahat yan guys. So ganun pa rin kanina sa socket, supply natin ng positive. Yung may black na nilagyan kong mark, yan. Yan po yung negative. Nilagyan ko na ng marking para hindi ako malito. Kasi mahirap pag nalilito guys, baka masira yung ano natin. Backlight tester. May kamahalan din guys. So yan. Yung may black yun yung negative. Sa kabilang dulo yung positive. So ito yung connection niyan, ito. Ayan. So supplyin ko na. Dito ko lang ilalagay para kita ninyo. Tandaan nyo, nilagyan ko ng marking ay negative. Tapos dito sa walang mark, yun yung positive. So bubuksan ko yung backlight tester. Ito, itatapat ko dito. Ito yung backlight tester. So open ko. So yun guys, umilaw na lahat. So ibig sabihin, good na yung backlight natin. Ngayon, ikakabit natin yung LCD at the same time yung T-con board o yung panel kasama yung motherboard para matest natin kung okay na po talaga itong unit. So, balikan ko po kayo, assembling ko para makita nyo yung resulta. So, ito na guys, no? Recap tayo. So, bali ang ginagawa ko kanina guys ay ginamit ko yung strip, itong board na to para hindi ako mahirapan ikabit yung mga factory size na LED. At the same time, magagamit ko pa rin itong connector. Itong connector na tatlo kasi tatlong strips to guys. So, 1, 2, 3. So, ginamit ko yung board na luma para hindi na ako mahihirapan maglagay ng connector. So, ito yun, no? Yan. Yan ang dahilan kung bakit ko ginamit yung lumang board. Kasi dito, ang ginawa ko, pinutol ko itong linya ng negative. Ayan, yung negative na yan, kuha lang ang panturo ng ito para klaro. Ayan, ito yung negative, ito yung positive. Ang ginawa ko, dahil tong negative na to, tong connection ng negative ay connected dito, itong dalawang to magkasama, ang ginawa ko, pinutol ko yung negative, pinutol ko yung supply para hindi na tumawid dito sa part na to. Tapos yung positive, ito yung positive line, pinutol ko rin po yung linya para hindi na rin po tumawid dito yung kuryente. So dahil naputol na natin yung supply papunta sa board, dito ako nagtap ng positive, tapos to positive. Ito yung bagong factory cut natin. So positive to positive. Pag i-connect nyo naman po yung negative, dito na po tayo sa dulo. Ito naman po yung magsusupply ng kuryente dito sa kabilang factory cut na LED. So dahil galing dito yung kuryente sa negative, i-connect nyo naman po sa positive para magkaroon ng supply na positive ito. Ganun din, uulitin lang din po natin. Pag magtatawid tayo ng supply sa kabilang LED, gagamit tayo ng negative, itatawid naman po dun sa positive. Ganun po lahat ang ginawa ko dito sa buong strips o sa buong board. Pagdating sa dulo, ito po yun, ito na yung pinakadulo. Dahil galing dito sa negative, patawid ng positive. Yung negative po dito, itong negative na to sa dulo, ibabalik po natin yan dito sa board. Sa pinaka-terminal, ito po yun. Yung negative na to. Yan po yung negative na nakita nyo kanina. So, inulit-ulit ko lang po yan. Ganito din po yung connection yan dito. Ganun din po. Pare-pareho po yung tatlong yan. Ayan. Ayan yung dulo. Ayan yung connection. Tatawid naman po dito uli sa kabila. Ayan. So yan po. Ginamit lang po natin yung board para hindi na po tayo maggagawa ng panibagong linya dito. Dahil itatap na lang po natin tong connector, tong socket. Itatap na lang po natin to.
para hindi na tayo mahirapan sa supply. So dahil naikabit ko na to, ikabit ko na yan, ito kinabit ko na rin, ikakabit ko na rin po itong isang tinanggal ko kanina para i-demo sa inyo. So yan po, yun lang ang, ganun lang po kasimple ang magkabit po ng backlight sa LED TV na naka-series connection. So ang gagawin ko na po ngayon, ibabalik ko na po yung LCD nito. Pasensya na guys, hindi ko masyadong kabisado kung ano po yung mga plastic na to. Yan po yung nakakabit dito sa panel, sa casing. So balik ko po itong cellphone sa lagayan, sa wall ko, para may demo ko po sa inyo paano ko ibabalik. Hayaan nyo guys, sa susunod na video ko alamin ko kung ano mga pangalan yan. Sa ngayon, dahil nagmamadali po yung may-ari na magamit yung TV nila, so diretso na po tayo dito sa pagbabalik ng parts na tinanggal. Ang importante lang, po sa pagtatanggal, huwag kayong malito. Lagyan nyo ng marka o kunan nyo ng picture o video paano nyo tinanggal. So eto, dahil meron naman po itong marking, itong mga butas nito, ito na po yung marking yan para hindi kayo mahirapan magbalik. Itatapat nyo lang po doon. Yan, tapos ito po, itong mga plastic na to, pasensya na guys ha, hindi ko kabisado. Pasensya na po sa mga marurunong, pwede po kayong mag-comment, libre pong comment, pwede na rin po manlait. Pero ito po kasi tinuturo ko lang po sa kagaya kung hindi pa masyadong kabisado ang mga parts ng TV. Kaya nyo po pagsisikapan ko po sa susunod na video, ituturo ko na rin kung ano po mga pangalan nito. Ngayon ito guys, sa pagtanggal naman nito, hanggat maaari wag pong mag-reshuffle. Kasi pag nag-reshuffle po ito, mahihirapan po kayong palabasin yung magandang, yung tamang ano bang tawag nito? Pagmamagnify ng ilaw para dun sa LCD. So kung paano nyo tinanggal, ganyan na rin po nyo ibalik. Huwag po yung pag tinanggal nyo dito, ililipat ninyo tapos nakataob. Huwag pong ganun. Kung nakatihaya nyo po siyang, kung nakatihaya po ito ninyong tinanggal, tihaya rin po ninyong ibalik. At huwag nyo pong paghihiwalay-hiwalayin itong tatlong to. Itong tatlong to, huwag nyo pong paghihiwa-hiwalayin. So, ibalik na po natin to. Babalik ko na. Ito na po yung LCD. Ayan. Ingat sa paglapag. So yan, naibalik ko na. Ngayon, ito namang sa bandang board. Ito po yung sa panel board. Ito po. Kaya ako po nilagyan to ng popsicle stick. Kasi kung wala po ito, bawat lapag po ninyo, ito sasayaw, kikilos ng kikilos. So ang ginawa ko na diskarte, nilagyan ko ng popsicle stick para anytime na ilipat nyo yung panel o buhatin yung panel, hindi mo masyadong mabubugbog itong flex dito.
yung cough. Yan po. So iniiwasan po namin o natin kung kayong gagawa na sasayaw o baka kasi matanggal yung hinang nito sa sobrang liit, pwedeng madisgrasya. So dahil na ibalik ko na yung pinaka front na frame naman ang ibabalik ko. Tapos mamaya ko nalilinisan after ko pong naibalik yung frame. Sa pagtanggal pa lang ng frame ng ng TV, ang gagawin niyo lang po, i-demo ko lang po ng konti. Kagaya nito, sa may kantong bagya, yan. Sa pagtanggal po nito, lagay niyo doon po yung mga daliri ninyo dito sa banda, sa harap, dito sa unahan. Tapos iangat ninyo. Pagkaangat po ninyo, tsaka nyo po isabay yung pagtuklap dito banda. Gamitan po ninyo ng pry tool. Kagaya po nito. Gumamit po kayo nito. Pero hanggat maaari, huwag nyo pong patatamaan yung LCD. Yung nakakonting singit lang. Nakasingit lang po ng konti. Tapos sabayan po ninyo itong pag-angat ng plastic dito sa may bandang unahan dito po. Sabay sungkit po nito. Mayangat nyo lang po yung isa niyan, tuloy-tuloy na po yun. Kung sakaling mabasag po yung pinakalock, okay lang po yun. Okay na po mabasag yung lock, wag lang po yung LCD. Kasi yung lock, kung gamit naman po ninyo, pwede nyo po lagyan ng tape para maging mag-hold sa frame. So dahil nakakabit na, tataob ko na to. Guys, inulit ko, binuksan ko uli kasi nawala yung indicator. Yung power indicator kasi hindi lumabas. So may nakaligtaan akong ibalik. Itong part na to guys, ito yung para sa power indicator. Yun lang naman nakalimutan kong ibalik. So ngayon isasarado ko na para may final na natin to at may balik na rin sa may-ari. Kaya minsan guys, importante yung yung hindi nagmamadali sa trabaho kasi may nakakaligtaan. Dapat magkakaroon ng display. So ayan guys, may display na. So good na yung TV, no? Ayan, okay na yung backlight nito. Tapos tingnan natin kung may makukuha tayo ng channel. Kasi wala akong remote guys eh. So yun, no? May volume. Ayan. Kailangan nito may remote. Ito, lumabas na rin yung menu. So yun guys, okay na yun guys, may video na. So good to go na to guys, pwede nang ibalik sa may-ari. Naghanap lang kasi ako ng magagamit na antena. Wala kasi akong antena dito sa bahay. So yan pa rin yung TV guys. Salamat, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe po, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa panibagong mga video i-upload ko po.